Posible nga daw pong mas lumakas pa at maging super typhoon ang bagyong Ophel. Huling namataan ang bagyo sa 215 kilometers silangan ng Etiague sa Isabela. Ito'y may lakas na hangin na aabot sa 165 kilometers per hour at bugsong hanggang 205 kilometers per hour. Inaasahan pong tatama sa kalupaan ang Ophel sa Cagayan o Isabela mamayang hapon. Ito'y lalabas po sa Babuyan Channel mamaya pong gabi bago mag-landfall ulit sa Babuyan Island. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 4 sa northeastern portion po ng Cagayan. Signal number 3 naman sa lalabing bahagi po ng Cagayan, Babuyan Island, Isabela at Apayao. May nakataas din pong signal number 2 sa ilang bahagi po lalawigan ng Batanes, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra at ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman sa ilang pong parte ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi po ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Ilang lugar pa rin ang suspendido ang pasok sa mga paaralan dahil sa epekto ng Typhoon Ophel. Wala pa ring pasok sa lahat ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan sa Gonzaga, Cagayan. Mula yan kinder hanggang grade 12 o mula kinder naman hanggang grade 12 ang class suspension sa buong probinsya ng Apayao. Nagsimula po namang mangalap po ng ayuda para sa Pilipinas ang United Nations dahil nga rin po sa sunod-sunod na pagtama ng kalamidad sa bansa. Halos 33 milyon dolyar na ayuda para po sa Pilipinas ang nililikom ngayon ng UN. Lalo't inaasahan pong muli pong tatama sa kalupaan ngayong araw ang bagyong Ophel na panglimang bagyo na tatama sa bansa sa loob lamang ng 3 linggo. Sa kabuuan, aabot na po sa higit na 100 ang namatay sa sunod-sunod pong mga bagyo. Kaya libo-libo pong mga tao naman ang sapilitan pong nililikas para hindi na maipit pa sa mga pagbabaha at pagguho ng lupa. Sa ibang mga balita, humarap sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa rin sa issue ng war on drugs. Pinatabi si Duterte kay dating Senadora Leila De Lima sa hearing. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng tensyon ang dalawa nang maungkat ang pagtawag noon kay DOJ o ng DOJ kay De Lima na mother of all drug lords. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Yan po ang tinig ni na dating Pangulong Duterte at ni dating Senadora Leila De Lima. Itinanggi naman ni Duterte na may reward system nung drug war pero kinumpirma niyang nagbibigay siya ng tip kapag may malalaking nalambat ang mga pulis. Tinawag din niyang estupido ang pagkumpirma ni dating Police Colonel Royina Garma sa Davao Death Squad. Pero inamin niyang may malalaking drug lord na siya raw mismo ang trumabaho. Kaugnay po ng balitang yan, matapang pong hinamon ni dating Pangulong Duterte ang International Criminal Court o ICC na imbestigahan na siya kaugnay po sa nangyaring drug war. Ngayon po iniimbestigahan ng ICC si Duterte at ilang pang dating opisyal ng pamahalaan sa Crimes Against Humanity noong pong nagdaang administrasyon. Pero hamon po ni Digong, paspasan daw sana ang investigasyon habang siya'y buhay pa. Hindi raw kasi siya natatakot na mabulok sa kulungan. Ayon po naman sa palasyo, hindi nila pipigilan ang gusto pong mangyari ni Duterte. Susunod daw sila kung sakasakaling hilingin ng ICC sa Interpol na isyuhan ng red notice at ipaaresto ang dating Pangulo. Abangan pa po ang ilang mga pangyayari sa Quadcom hearing kahapon sa ilang pang nating mga tampok na balita mamaya.